Triune God, we praise you and thank you for this wonderful Sunday Yes. morning and afternoon here. Thank you, Lord Jesus, because it is your day that we rejoice and we were glad that you are with us. For the joy of the Lord is our strength. Lord Jesus, we lift the Israel and other countries, O Lord, regarding the atrocities being they are having right now, O Lord, especially against Hamas, Palestine, Iraq, and all other Middle East country against Israel. Bless Israel, O Lord. It is yung pong bansa ninyo, Panginoon. Hindi nyo po pababayaan. Lahat po ng kumakalaban sa kanila ay wala pa pong naiimbentong armas o ano pa man na ikababaksak na Israel, Panginoon. Kayo po ang bahala sa kanilang bansa. Bansa nyo po yan, Panginoon. Gayun din pong Russia at saka ang Ukraine na involved na rin pong Amerika. Bigyan nyo po ng sapat na wisdom and discernment and knowledge in their decision making, O Lord, na lahat po maging tama at maging ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Mas sovereign ka po sa kanila kaysa sa mga bansang yan. Kayo pong sovereign ng buong mundo, Panginoon. Kanya, alam po namin na may magagawa kayo para tumahimik ang aming mundo, Panginoon. Gayun din po ang aming bansa, lalo na po ang Pilipinas at ang China, Panginoon. Bigyan niyo po ng peace, ng kapayapaan na umiral sa mga leader na magkausap na, Panginoon, na lahat ng kanilang magiging desisyon ay para sa kapakanan ng mga bawat citizen, O Lord, na hindi naman involved sa mga kaguluhan na na-involve na rin po dahil sa ganyan. Kaya din po ang darating na eleksyon sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po ang aming bansa, ang aming mga mamamayan na bigyan ng tamang pag-iisip kung sino po iboboto. Yung pong maka-Diyos na marunong pong tumawag sa inyo, Panginoon. Yung pong pinapanalangin namin na maluklok, Panginoon, para maiwasan na po ang graft, ang corruption po, lahat sa mga iba-ibang sangay ng aming gobyerno, Panginoon. Tulungan mo po ang aming presidente, ang aming vice-presidente, ang legislator, ang Senate po, lahat po ng mga departamento ng aming gobyerno. Lahat po sila ay dapat magkaisa na at iwasan na po yung mga pangkukurap ng mga dapat ikurap po, Panginoon. Yung mga proyekto na dapat matapos para po kauunlad ng aming mga mamamayan, Panginoon. Gayun din po ang ibang mga bansa, ang Amerika at saka ang Canada po. Pagkasunduin mo po sila, ang ganun din po ang Mexico. Bigyan niyo po ng tamang desisyon si Donald Trump kung ano po ang dapat gawin. Huwag po yung mang-aapi ng ibang bansa o maging humility, yung humbleness na lang po pairalin. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo, ikaw ang sovereign God, ikaw pong nakakapamahala sa buong lugar, sa bawat sulok ng mundong ito, ikaw pong lumikha niyan. Kanya pinakakatiwala po namin sa inyo ang kapayapaan, lahat-lahat po na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. 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 Okay, thank you all for the prayers. Now we have to go to our devotional. Naka-share screen na ako at Tiffany, diba? Yes, pwede kang nang mag-share screen, sis, pero wala pa. Okay. Wait lang po. Oo, I think check ko lang po. Okay. Ay, wait lang po. Hindi pala kayo bakit kaya nawala? Nawala kasi yung isa kanina. Yun yata yung kino-host ko. Wait lang. Yan, ayan. Sige, pwede na po, sis. Good morning, Aunt Rona, Ate Marisa.
Ayan, naka-share screen. Nakikita niyo na ba? Wala pa? Wala pa, sis. Oops. Thank you all for the prayer. Just hang on a minute. Bakit share screen? Ayun, nakikita niyo na ako. Opo, kita na. Ayan na. Ayan na. Praise God, praise God. Yan. Okay. Today is the 16th of March, 2025. So, good morning, everyone. Thank you, Lord, for our prayers na nandito kayo lahat ngayon. Title ng ano natin ay, okay ba? Clear ba yung ano ko? Yung screen ko? Is everything okay? Nakikita po ba niyo? Opo, kita po. Okay. So the title of our sharing this morning is the Master Will Judge by Oswald Chambers. So this is where the passage will come from. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. We must all appear before the judgment seat of Christ. So ano sa palagay nyo yung all of us will be I have a picture in here. Just imagine yourself sitting down there or will be standing here because we're gonna be judged by our Master Jesus Christ. And hallelujah, because we are chosen to be with him, right? And then ito yung sabi ni Paul. Paul says that we must all, preachers and other people alike, appear before the judgment seat of Christ. But if you will learn here and now to live under the scrutiny of Christ's pure light, your final judgment will bring you only delight in seeing the work. So praise God that the word here delight give joy in my heart. So I know na kayo din yung joy na mararamdaman nyo yung you know sa work na ginawa ni Jesus, because we, as I say in my prayer earlier, na we are set apart and we are so confident that we are redeemed, we are restored, forgiven, and we will be with him. So we will not be afraid or sabihin natin na kaba-kaba, because this is a judgment, right? And it says that the master will judge. But look, the master is our friend. The master is our king. The master is our Lord. So we are here every day because I know we have only a fraction of knowledge and everything to know him, but look, he revealed to us who he is. So judgment in front of him, we will not be afraid because we know that he is our friend. He is everything to us, and we are learning and equipping ourselves to know him. So yung reminder niya is to live constantly and remind ourselves of the judgment and walk in the knowledge of holiness that he has given us. So when I say holiness, that we are set apart. When you say set apart tayo, we have all the confidence, the joy, the peace in us na we are already there. We are already in the presence of the Lord. So every time na na ano tayo, bumabalik tayo sa world na nagkakasala tayo, we have to remind ourselves that the Holy Spirit is discerning us, that we have to go back to Him. So, tolerating, nagbabasa ako sa book kasi hindi ko makikita yung ano dyan. So, tolerating a wrong attitude toward other person causes you to follow the spirit of the devil, no matter how saintly you are. Because, masasabi ko lang, because we are still in this world. But we are not of this world. But since dito tayo, nakikita natin, nakakasalamuha natin, and sometimes nake-carry away tayo sa mga ah, sa makamundong bagay. And yung sinasabi na one carnal judgment of another person only serves a purpose of hell in you. So dito ko ay na-realize ko pala na we are not about
to judge our kapwa kasi we will be judged as well. So bring it immediately and confess to the Lord. I have been guilty there. So, kasi meron tayong conscience, merong Holy Spirit na nagdi-discern sa atin kung ano man yung nilalagay ng evil spirit sa head natin or masasalita natin. Since we know that we are forgiven, babalik at babalik pa rin tayo. We have to confess it to the Lord, di ba? Sabi ni Lord, if you are faithful enough to confess your sins. So ito ang sinasabi niya na babalik tayo sa Kanya and ask forgiveness of everything na hindi ka lugod-lugod sa paningin niya or sa presence niya. If you don't, your heart become hardened through and through. So, 'di ba, as a human nature kasi nagiging ano tayo, there is a pride kasi, but because we are with Jesus, yung pride na yun ay natutunaw kaya yung yung heart natin ay melting, it is melted and melting of his love. Doon tayo na ano na because we loved him because he loves us first. So, yung mga evil spirit na yon ay it's napapalitan ng love ni Lord. Kasi maganda nga yung Bible study namin kagabi. So, with Ate Marisa kagabi. Thank you for that. God is love. Yun ang importante. So yun yung love ni Lord sa atin, especially tayo dito, ay nangingibabaw, ay on fire yun sa atin. Kaya yung judgment natin sa other person ay pag alam natin na ito palang nagawa natin, there is always the Holy Spirit that is in us. Anak, mali yun. Because kung hindi mo naririnig yun, ay yung heart natin ay nagiging hardened na. So hanggang sa nagiging manhid na yung ano natin, yung mga puso natin, ang pride, yung uh, all the sin na ano natin, 'di ba? Pride, ano pa, bitterness, yung ganun, which is not the fruit of the Holy Spirit. One of the penalties of sin is acceptance of it. It is not God who punishes for sin. Dali, tanggalin ko lang to. Saan ako to? But sin establishes itself in it. Ito na. One of the penalties of sin is our acceptance of it. It is not only God who punishes for sin, but sin establishes itself in the sinner and takes its toll. No struggling or praying will enable you to stop doing certain things. And the penalty of sin is that you gradually get used to it until you finally come to the place where you no longer even realize it is a sin, because that is what the devil has given us na, oh, it is not a sin. But then again, we are in the Holy Spirit that yun ang nag-change sa atin. Yun ang kasakasama kasi natin eh. Yun ang promise ni Jesus na meron siyang ipapadala sa atin as advocate. So yung advocate na yon ay yun ang kasakasama natin, and then yan ang kasama na nag more than a friend, more than a brother or a sister for us, na nagsasabi, anak, mahal kita. Since yun ang sinasabi niya, kung ikaw yung isang tao na sinasabi niya na mahal kita, gagawin mo pa ba yung mali? Sa akin hindi, kasi mahal ako nito, gano'n. At saka hindi mo siya magagawa. Kasi pag hinahayaan na lang natin, we believe the lies of the devil na tama yung mali. So kaya in our world ngayon, yung mali ay nagiging tama. Yung tama ay naging mali. Yung lahat ng mga tao ay pinapaniwalaan yung mali. Yun. But then again, tayo na
ni set apart ni Lord ay meron tayong conviction, meron tayong conscience, meron tayong Holy Spirit na nagsasabi na hindi iyon ang gusto ni Lord. So, ito ang sinabi ni Jesus sa sa 1 John 1:7. If you walk in the light as he is in the light. So yung life natin na tatahakin dito sa mundo ay magiging ilaw. Tayo na naglalakad, makikita tayo ng mga tao sa paligid natin, sa work, sa bahay, na there is something in us na may light, meron that they cannot say, or hindi nila ma-explain na because we are the light, we are the salt in this world as well. For many of us, walking in the light means walking according to the standard we have set up for another person. The deadliest attitude of the Pharisees that we exhibit today is not hypocrisy, but that which comes from the unconsciously living a lie. So, tayo kasi, yung mindset natin na yung lie ay inaano na natin na tuloy-tuloy na yon hanggang sa naniniwala na tayo that lie is true. So, kaya thank you Holy Spirit na nandito sa atin because they always bringing us back to the Lord, bringing us back again to the Word of God which is true and powerful, and that is nagpe-penetrate yun sa even sa bones and marrows natin because it is sharper than the two-edged sword. That's from the book of Hebrews. So yun ang anuhin natin, that we have to be conscious that Jesus loves us. We will not be conscious of the sin or the lie, but we have to have the armor of God, the word of God, so that the lie na unconsciously minsan na naniniwala tayo na truth, babalik at babalik tayo because yung si Jesus yung good shepherd natin, 'di ba? Yung good shepherd ay yung ibabalik tayo kahit kung nawawala tayo, talagang magbabalik niya tayo kasi yung song natin na nare-relate natin ng you will leave the 99 and look for the one which is lost. So importante tayo sa Panginoon. So kaya yung lesson natin this morning ay the master will judge. So thank you na ito yung napag-aralan natin today. And then there is a wisdom from Oswald here. When we no longer seek God for His blessings, we have time to seek Him for Himself. So katulad ngayon sa daybreak, we are seeking Him, and we are learning, and we learn more and more every day, and na marami na tayong alam, at saka yung kaalaman natin ay hindi lang nananatili sa sarili natin. And then we have to share it to others, and then we have to continue even though gaano ka haba ng road na yan na lalakarin natin because we are still here in this world. So my encouragement to all of us here, we will not be, hindi tayo dapat mapagod. Hindi tayo dapat mapagod mag-share ng word ni Lord. Kasi yung daan na hahatakin natin or lalakarin natin ay hindi katulad nito sa road na nasa picture na dire-diretso eh. So, na-experience na natin lahat yan na marami tayong bako-bako na dinadaanan, mga challenges sa buhay, painful or hurtful na mga experiences natin. So, we still have hope, and our hope is Jesus, who is our hope and glory. Yun lang ang panghahawakan natin araw-araw. And thank you, Jesus, for that. And dito nagtatapos yung sharing ko. Kaya meron tayong
meron kayong idudugtong, meron kayong idadagdag na or nangyari sa buhay natin, yung ganito. So we still have time. Kaya inuna natin yung prayer blast para meron tayong time na magsasalita each bawat isa sa atin. Praise God and thank you, Lord, for letting me share. Back to you, Pastor Jeanette. Sige po, mag-share ako regarding dito sa wisdom from Oswald. Sabi niya, when we no longer seek God for His blessings, we have to seek Him for Himself. It's a wonderful reminder for all of us na pagkamalalim na pala tayo kay Lord na kasi when we became Christian and we started walking our journey of faith kay Lord, it's parang normal sa atin yun na, Lord, dami nating prayer request, ang dami nating hiningi sa Kanya. So yun yung, although God, gusto niya yun na lagi tayong naghihingi sa Kanya. Kasi saan ba tayo hingi na alam nating that He will answer and give us the best, kundi sa Kanya. He likes that, yung parang mga anak natin, habang lumalaki sila, yung gusto natin yun na they approaches us. No? But sa ating Christian journey, nag-mature ka na, nag-grow ka na, naging deeper ka na sa relationship mo kay God. Parang yung mga bagay na material or tangible, whatever it is in the natural na gusto natin, parang hindi na yun yung, hindi ka na concerned doon, hindi ka na conscious doon. Parang ang gusto mo na yung presence ni Lord sa buhay mo. Ang gusto na natin yung, as we seek Him, as we go deeper, parang mas masarap pala yung relationship sa Kanya. Mas masarap yung, kahit wala yung bagay na yun, na ba, may hiniling ka, at hindi dumating yun, or minsan nga nakalimutan mo na, ay, prayer request ko pala to ngayon pala, in-answer ni Lord. Parang hindi na yun yung bibigay sa'yo ng complete joy, kundi yung every time ang nagpapasaya na talaga sa'yo yung presensya ng Panginoon. Nandiyan siya na hindi ka nalulungkot kung meron ka nito o wala ka nito. Or sinagot ni Lord yung prayer request mo o hindi niya sinagot yung prayer request mo. Hindi na yun eh. I read a book yung kay Tommy Tenney, yung The God Chaser. When I'm reading that book, yung tayo nga mga anak niya, sinasabi doon sa book na we want to chase God because of His blessing to us. Pero pag yung na-experience na pala natin yung presence ni Lord because lagi natin siya sinisik, hindi na natin siya chine-chase, but He caught us already. Yung siya na yung mismong nag-caught sa atin, hindi na natin siya chine-chase, kundi talagang siya na yung nag-embrace sa atin, siya na yung nandiyan na siya talaga, hindi niya na tinatago yung sarili niya. He's not hiding himself anymore. But He's showing to us na andito ako anak, anything and everything that is happen to your life. Kaya hindi ka na nag-worry. Wala na yung worry, wala na yung Lord, ibibigay mo ba to o hindi? Yung mga ganun. Hindi na yun yung focus eh. Kundi yung alam mo in your spirit, in your soul, na nandyan siya, whatever happens. Kaya hindi na yun ang nagbibigay ng takot sa iyo na hindi mo na-receive yung blessing niya. Because ano pa yung bagay sabi ng scripture na hindi niya kayang ibigay sa atin. Parang hindi ka na conscious kung ano yung meron ka. Hindi ka na conscious kung hindi ka na ano ba tawag doon? Hindi ka na natatakot, wala ka ng worry kung wala yung mga bagay na yun. Because you have everything already. Pag nasa atin pala yung Panginoon, you are complete. Nasa atin na yung Panginoon. Ano pang hingin mo? Hindi niya nga daw in-spare yung anak niya at ibinigay niya sa atin. Ano pa yung bagay na maisip natin na hihingin natin sa mundong ito na hindi niya kayang ibigay. Hindi niya nga ipinagkait yung anak niya. So parang yung consciousness na
Lord, ibigay mo man to o hindi, mangyari man ito o hindi, it will, yung result ng mga bagay na gusto natin sa mundong ito, it will naturally come out on our benefit, on our, kung ano yung makapagpapasaya sa'yo, yun yung ibibigay ni Lord. Yun lang po, mga kapatid. Amen, amen. Ay dagdag lang ako ng konti dyan, Ate Marisa. Kasi if we have God with us, yung blessing will flow na eh. Ayun na lang, oo eh. Tama po. Amen. We have God with us. We have everything. Yan lang po. Thank you. Sino pa susunod? Ang ganda ng ano natin ngayon eh. Ang ganda ng sharing natin ngayon. Especially yung wisdom from Oswald. Pastor Rory. Isang pagpalang umaga po sa ating pong lahat. At sabi nga po dito ni Oswald, when we no longer seek God for His blessing, we have time to seek Him for Himself. Sa bawat, lalo na yung mga napakinggan po natin ngayon, isang paalala ho sa atin that especially the word God is love, iyan ang pinakatatak ng buong mundo ngayon. Sometimes when when you are approaching one person or other groups na kung saan ay sinasabihan mo or pinapayuhan mo ng kanilang mga ginagawa ay mali, then ikaw pa yung mali. Why? Kasi sa ating kapanahonan ngayon, hindi mo na rin malalaman kung ano yung pagtuturo at kung ano yung paghuhusga. Ang mga ibang mga Kristiyano ayaw nilang tinuturuan ng kapwa nilang Kristiyano. Ayaw nilang mabanggit kung ano yung kanilang mga nagagawang mali sapagkat ang sasabihin nila sa iyo, ang pinapangaral mo ay hate. Ang sinasabi mo ay galit. Hindi pagmamahal. Kasi ang Panginoon ay pagmamahal. Kaya ho mga kapatid, sa mundong ito na ating hong kinagagalawan, when we said na God is love, truly God is love. When God is love, He's teaching us what we are called to do. Kung ano yung ating mga ginagawa. Kung tayo ay nagkakamali, tinuturuan tayo. Pero alam natin na ang Diyos ay gumagamit din ng ibang tao. Alam natin na ang Diyos ay gumagamit ng kapwa nating kapatid, kaya nga tinatawag tayong body of Christ. Kapag ang kamay ay may masakit, hindi masasabi ng ulo, hindi kita kailangan. Kung tinuturuan tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya na direktang sasabihin natin, kasi yung word na kapatid parang atang mali ka eh. Yung word ng mali sasabihin sa yung you are judging me. You are judging me the way of your thinking, the way that you approach on me. Mga kapatid, that word is not longer seeking God, but it is rather seeking by yourself. Kasi you don't want to be corrected. You don't want to be approach somebody that telling you what you're doing wrong o kung ano yung ginagawa nating kamalian. But we want to mature. We want to be grow up. We learn a lot in the books by hearing by sa mga ating pinapakinggan. Pero when we are being self-study and without other person and with you ayaw mo na merong
ibang makakasalamuha ka o makokorek sa iyo, parang hindi na rin ho siya tama. Because you want only that for yourself. Because when we're seeking God, we're seeking for the correction. When we are seeking for maturity, we ask God for the correction and for other people, especially your brothers and sisters in Christ, including the body of Christ. And what blessing will flow? When we say blessing will flow, is not only financially, it's not materially, but also in our life spiritually. How do we grow sa kanyang sa ating buhay? That's why we seek Him. We need to seek Him more. Kasi habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kagaya ng sinabi ni Ate Ophelia kanina, pansamantalang ito, magkakamali tayo. Pero totoo pong nagkakamali po tayo. But when we are being corrected by our God through our brothers and sisters in Christ, na alam mo namang hindi, na alam mo naman na hindi ka nila pinababayaan at hindi ka namang hinusgahan dahil sa mali mong ginagawa. Pero kung paulit-ulit na yung ginagawa mo, hindi na yung kasalanan, kapatid. Sakit na yan. It is a sickness that we need to be teach. And we need a teacher. Yes, that is our God. And second to the people. Kaya nga ho, meron tayong pastors, meron tayong evangelist, meron tayong apostle, prophet. Why? Because they are teaching us and our body sa ating pong kapatid kay Kristo Jesus. This now is not about, remember that it's not about ourselves, but it's all about God. How do we want to follow and how do we bring the lights to the people who are being tempted or hinihiwalay nilang kanilang sarili o ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Be the light of God. Yun lamang po mga kapatid. Amen. Amen. Ate Marisa, can you close our Opo. national and pastorori will do our benediction. Pag wala nang Mag-share. mag-share. Okay, sige po. Let's close in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Heavenly Father, once again, we praise you and we thank you for this wonderful morning that you have given us, O God. Sa mga kapatid nandito sa room na to, Lord. Each one of us who have the opportunity and privilege to listen to your word, to our devotion, daybreak this morning. Thank you for the life of Sister Open. Thank you, Lord, sa mga inspiring words that we have heard that we will all be judged in the coming years or times, O God. Lahat kami haharap sa Bema Judgment Seat of Christ, O God. Makikita namin yung judge namin who used to be our advocate, who used to be our Savior. Pero time will come, Lord, na hindi ka na yung advocate namin, kundi ikaw na yung judge na magja-judge sa bawat isa sa amin. You know our hearts, you know our thoughts. Even we don't say it, even though we don't act on it, oh God, you know our hearts, Lord. Ikaw lang yung nakakaalam ng puso namin. Kahit kami nga, minsan, we don't know ourselves. We don't know our hearts, oh God. But you know everything that we have done, everything that we are doing, and everything that we're going to do, Lord. Kaya Lord, tawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, makasalanan. Huwag mong hayaan na dito kami sa sitwasyon ng kamalian when you come back. Lord, I pray na hindi lang kami, kundi yung mga taong malapit sa amin, mahal namin sa buhay, mga taong kakilala namin ang
harap sa'yo na hindi ready. This is one of the place or one of the times na maging conscious pa rin kami na one day, Lord, i-judge mo kami based on what we have done. So Lord, we're asking na lagi mong ilagay sa puso namin yung consciousness that we are your children, na mahal mo kami. Everything that we have done, past, present, and future, Lord God, ay hindi mo tinitignan yung mga kamalian na yun. Bagkus yung aming puso at consciousness na mahal mo kami, nandiyan ka lagi para sa amin. But wag namang maging kalos yung heart namin na hindi na kami mag-repent. Sabi nga doon sa devotion kanina na pag yung kasalanan patuloy at paulit-ulit na ginagawa and hindi na conscious doon sa kasalanan na yun, Panginoon, ay may consequence lahat ito, oh God. So Lord, tulungan mo kami na maging aware kami, nandiyan ka, na meron kang moral standard, meron kang rules and regulation that you have implemented already in your word na sinalita mo. We cannot make our own standard and we cannot make our own rules, Lord God. Kasi kung yun ang babasihan namin, we will fall at hindi kami makakapasok dyan sa kaharian mo. So tulungan mo kami na makaabot kami dyan sa standard na yan, Panginoon. Para makita mo kaming righteous, makita mo kaming blameless when you come back, oh God. Kami yung bride mo na you're looking forward na to be with you all the days of our lives, na endless, infinite, and eternal dyan sa place na dadalhan mo sa amin. Oh God, tulungan mo kami, Panginoon, na yun yung maging mindset namin, na yan yung final destination namin, yung heaven, oh God. So, turuan mo rin kami, Panginoon, na patuloy na i-remind din yung mga tao sa paligid namin with love, na kung ano man yung mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon, ay yun yung ma-remind yung bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, oh God, sa mga reminders na ito, that making us ready and preparing ourselves for darating na yung second coming mo, yung darating na harap kaming lahat sa iyo, Panginoon, at walang nalilihim, walang natatago sa iyo, Pang. And I pray, oh God, na lahat kami, ito yung nilulook forward at makasama kami lahat doon sa first resurrection na sinasabi ng scripture. Thank you sa life ni Sister Elfel, ni Pastor Rory, Sister Finet, Sister Flora, Brother Virgin, Brother Herman, lahat na nandito sa Sister Rona, lahat na nandito sa room na ito, Panginoon. I pray each one of us, oh God, ito yung nilulook forward, yung first resurrection. And I believe, oh God, as we meditate in your word, nandito na talaga sa puso namin, yung salita mo, hindi na kami mag-aalala because pag nasa amin yung salita mo, it means nandito rin yung aming Panginoong Jesus. So yun yung consciousness na gusto namin, oh God, na lagi kaming conscious na lagi kang nandiyan, di mo kami iwan, di mo kami papabayaan. Once again, Father, we give you glory and honor and praises. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang kanyang masaganang pagpapala, pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos Ama na lumikha sa atin ayon sa kanyang wangis. Ang pagmamahal ng ating Ama na tayo ay kanyang ginagabayan at patuloy na binibigay ang kanyang buhay na salita sapagkat siya ay salita. At ang ating Panginoong Kristo na siyang nakisama, tumira sa ating buhay sa mundong ito upang ipakita ang kanyang pagparito ay upang iligtas ang lahat
ng sangkatauhan. At sa kanyang pagmamahal ay kaya niya ring ibigay ang kanyang sarili. Hindi lang panahon, hindi lang yung pakikipag-usap, kundi kahit ang kanyang buhay ay kaya niyang ialay hanggang sa krus ng kamatayan. At siya ay muling nabuhay. At sa kanyang pagkabuhay na muli, kanyang inabilin na tayo bibigyan ng isang katuwang kasama. Nagbibigay sa atin ng payo, nangungusap sa atin, nagtatrabaho sa atin, upang tayo'y mahubog ayon sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. At iyan ang Banal na Espiritu. Upang ipakita ang kahangang-hangang gawa ng Diyos sa ating buhay. Upang maging ilaw. Sapagkat siya'y ilaw, nag-ilaw sa atin. At ang liwanag nito'y bigay taglaw para sa karamihan. Tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. 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 Amen.